Nadismaya ang mga tao sa pagtigil ng broadcast ni Vegapunk dahil nais pa nilang makinig sa sasabihin nito. Samantala di na alam ng ibang marin ang nangyayari nang makita doon ang tatlong mga halimaw na elder. Tinawag ng elder si York na nagtatanong kung ilan pa sa Vegapunk ang natitira. Sagot nitong maliban sa kanya ay sila Lilith na lang at Atlas. Pinapaalis na ni Coco si Stussy dahil ayaw nitong saktan siya. Ngunit ayaw pa ni Stussy kaya sumigaw ang lalaki. Nakapaglayag na rin ang giant pirate ship at tumalo naman ang tatlo upang makasakay dito. Namangha si Luffy sa pambihirang laki ng barko ng mga giant. Saka tinanong kung nasaan ang iba niyang crew at natuwa din nang makita sila Orimo at Kashi. Naging mga bata sila Vice Admiral Doll at Vice Admiral Bluegrass dahil sa kapangyarihan ni Bonnie. Tumawag si Sanji kay Nami upang sabihing nagsimula na silang maglayag. Ngunit may problema sila Nami kung paano makakababa ang Sunny. Giit naman ng Cook na ililigtas niya ang kababaihan kahit anong mangyari. Kumain ng kumain si Emperor Luffy upang mabawi ang kanyang lakas at nanghihingi pa ito ng mas marami. Subalit nandoon na ang Phoenix na umatake ng apoy at sinalag ito ng mga giant ngunit nasunog pa rin ang barko nila. Sa gitna ng kagipitan ay narinig nila ang Drum of Liberation na nagmula kay Sun God Nika at biglang naging malambot ang karagatan. At sa halip na magpanik ay nagsayaw na lang sila sa ritmo ng Drums of Liberation. Kaya naalala ni Bonnie na sinasayaw din nila ito ng amang si Kuma. Tinawag siya ni Luffy at niyaya siyang sumama sa pagbanat sa mga elder ngunit natakot ang dalaga. Pero naniniwala sa kanya ang bida kaya lumakas ang loob nito at nagawang makagamit ng distorted future kung saan nagawa niyang magaya ang Sun God Nika form kaya dalawa na sila. Nagtaka ang mga marine sa dalawang white giants. Samantala ang Iron Giant ay nagising dahil sa presensya ni Sun God Nika. Tila naglalaro lang ang dalawa at nakitang pareho nito ang nasa wanted poster. Subalit naghanda na ang elder na tapusin sila ng sama-sama. Kaya naman nagpalobo ang bida para masalag ito pero nainitan siya sa kapinag-utos na banatan siya ng mga kasama at di nagdalawang isip sila Sanji at Frankie pero di maintindihan ni Bonnie ang ginagawa nila. Pinahaba din ng bida ang kamay upang makapitan niya ang Giant Phoenix. Saka naghanda sila Sanji at Frankie sa pag-atake kaya nakiusap ang bida na huwag nang magdalawang isip si Bonnie. Kaya naman magkakasunod na umatake ng malalakas ang tatlo sa katawan ng ating bida na nasaktan, subalit ginamit niya ang impact para maipasok sa katawan ng elder. At ubod ng lakas na pinatalsik ito patungo sa napakalayong lugar kaya tagumpay ang kanilang tag team. Nagtataka sila kung ba't wala pa sila Usopp kaya umalis si Atlas para siguruhing ligtas ang mga ito. Samantala dahil nagising ang Iron Giant ay nagbalik na muli ang broadcast subalit ang pangit ng signal. Sinabi naman ni York sa mga elder na dapat nilang wasakin ang Iron Giant. Umulan ng mga bato at mga CP agents mula sa langit. Dahil ibinubuga pala ni Elder Jupiter sa ere ang mga hinihigop nito na pinagtawanan pa ng bida. Subalit pati sila ay hinigop ng napakalakas na bunganga nito kaya napagod si Bonnie na iniligtas ni Sanji. At si Luffy naman ay nahihigop rin ngunit sinuntok niya ito ng napakalakas sa pagmumukha. Subalit muntik na siyang makain nito at dumating pa si Saint Mercury kaya katapusan na ng giant ship. Ngunit biglang tinawag ng Iron Giant si Luffy at lumabas ito mula sa dagat saka sinuntok ang malaking baboy ramo pabalik sa lupa. At di ma-process sa utak ng bida ang labis na excitement. 26 years ang nakalipas sa Punk Hazard ay nakikiusap si Clover kay Vegapunk na tulungan siyang mag-research ng Void Century pero ayaw ng scientist dahil nagtatrabaho siya sa world government. At pinababayaan lang daw si Clover upang malaman ang kanyang mga kasabwat para sabay-sabay silang papatayin. Giit ni Clover na pinatay daw kasi sa kanyang harapan ang kanyang kuya na meron ding pangalan na D. Dahil siya pala ay si Clody Clover. At di lang siya pinatay dahil nagsinungaling siyang kaibigan niya lang ito. Kaya nais niyang malaman kung ba't pinapatay ng government ang may mga pangalan na D. Subalit ayaw talagang makialam ni Vegapunk dito. Kaya sinigaw ni Clover na minumulto kasi siya ng nakaraan. 22 years ang nakalipas ay nabalitaan nilang nagsagawa ng Buster Call sa Ohara na ikinatuwa pa ni Caesar na noon ay assistant ni Vegapunk. Nagtaka din siya kung ba't ginawa pang wanted ang isang bata na bukod tanging nakatakas sa Buster Call. Kaya nagtungo siya sa Ohara at napaiyak dahil inalay ng mga scholar ang kanilang mga buhay upang may salba lang ang mga libro na naglalaman ng kasaysayan. At naisip niya ang kahalagahan ng kasaysayan sa mga ito.
Sa present ay kinikwento ni Vegapunk ang lahat ng ito sa broadcast. Kaya si Robin ay napaiyak nang maalala niya ang Ohara. Samantala nag-aabang ang kabayong Elder para di makatakas ang Sunny. Alam ni Lilith na kahit gumamit sila ng Code Burst ay mapipigilan pa rin sila nito kaya mahuhulog sila sa lupa kaya dapat ay matalo muna nila ang kabayo. Biglang dumating si Atlas at pinatulog si Lilith na ipinagtaka nila. Samantala tinawag ng Iron Giant si Luffy na Joy Boy pero di alam na siya ang tinatawag. Giit nitong siya na ang bahala kaya tumakas na sila. Dahil masaya daw itong muling mapaglingkuran si Joy Boy. Nagpatuloy ng magliyag ang giant ship samantala nagpatuloy din si Vegapunk sa paglalahad ng katotohanan. Nagpalaki naman ng sobra ang uod kaya inihanda ng Iron Giant ang kamao nito na anabangan ng Straw Hat Pirates. At tuluyang sumugod ang Elder subalit di gumana ang kamay nito kaya nakagat siya ng giant uod at napagtanto ni Frankie na 900 taon kasi item na stock. Si Saint Saturn naman ay nagtungo sa barko upang patayin si Bonnie. Walang panahon magpaliwanag si Atlas ngunit pinag-utos na gamitin na nila ang Code Burst. Samantala naramdaman ni York na si Atlas na lang ang natitira. Kaya kahit nagdadalawang isip ay nagpa siya silang sundin si Atlas. Sumugod si Atlas sa Elder habang naghanda na ng cola ang Sunny ngunit naputol ang kamay ni Atlas subalit naitulak niya ito kaya nang dumaan ang barko ng Straw Hat ay nagawa nilang makalusot. Subalit di pa rin sila aabot sa dagat at si Atlas ay tinapos ng Elder. Ngunit ngumiti pa ito at nag-self-destruct at ang pagsabog nito ay nakatulong sa Sunny upang makarating sila sa dagat kaya napaiyak sila Usopp at naisip ni York na siya na lang ang natitirang Vegapunk. Samantala nananalo sa palakasan ng Iron Giant subalit naputol na rin ang braso nito. Kaya naisip na ito na ang tamang panahon para gamitin ang alas. Umatake si Saturn kaya lumaban ang mga giant sa mga galamay nito at pinagsasalag nila. Aatake sana ang bida subalit nakita niya si Bonnie na nagsisikap na makapag-transform sa kanyang Nika form. Saka sinabing siya ang tatapos kay Saturn. Binabahagi na sa broadcast na ang mga sandata na nagpalubog sa mundo ay nag-e-exist pa rin hanggang sa ngayon at ang ibang mga race ay sinisikap na ma-extinct ng world government upang maglaho ang mga clue tungkol sa Void Century. Umilag si Luffy sa mga atake ng Elder at kasama niya si Bonnie na pinrotektahan ng bida. Labis na nagagalit si Bonnie dahil sa mga ginawa ni Saint Saturn sa kanyang mga magulang. Sinuntok naman ng Giant si Warcury saka sinabi ni Bonnie na mula sa ngayon ay pipiliin niya ng mabuhay dahil ito ang alam niyang ikasisiya ng kanyang mga magulang na nagpasalamat noong ipinanganak siya. Kaya ngayon ay nakapaghanda si Bonnie ng malaking kamao, ngunit umatake na rin ang Elder subalit pinigilan siya ni Luffy. Kaya tagumpay na tumama ang pinakamalakas na Nika Punch ni Bonnie at saka pinagpupulbos rin ng bida ang katawan nito at di sila tumigil hanggang sa magkabutas-butas ang katawan ng malupit na Elder. Dahilan para mapangiti ng bahagya si Kuma.